Napanganga na lamang si Gan Jiamei at tahimik na nagtanong kung ano ang nangyayari kay Ming dahil pakiramdam niya ay may pinagdaanan itong malalim na pagkabahala. Ang mga bagay na nais nitong bilhin ay ubod ng mahal at napakarami ng bilang, kaya paano ito magagawang bilhin? Totoo ngang may pinagdaanang malalim na pagkabahala si Ming dahil kamakailan lamang ay muntik na siyang mapatay at 7 tagapagbantay niya ang nagsakripisyo kaya ang kanyang galit ay hindi maipaliwanag. Gayunpaman ay limitado pa rin ang kanyang kasalukuyang kakayahan kaya labis ang kanyang pagnanais na palakasin ang kanyang sarili upang magkaroon ng sapat na lakas na labanan ang Martial God Hall at ang Heavenly Emperor at sa pinakamababa ay kaya niyang protektahan ang kanyang sarili. Sinabi ni Ming na maayos lamang siya at nagtanong kung may problema ba sa pagbili ng mga bagay na ito at pinayuhan niya itong huwag mag-alala sa pera dahil hindi ito problema. Paano hindi mag-aalala si Gan Jiamei dahil ilang taon pa lamang ang nakararaan ay naubos ang kayamanan ni Ming dahil sa pagkukumpuni ng War City at ipinagbili pa nito ang kanyang mga ari-arian, ngunit nang marinig niya ang seryosong tono ni Ming ay hindi na siya nang ahas magsalita pa at sinabing walang problema. Ngunit limitado ang imbentaryo ng sibilisasyon ng digmaan at kailangan nila ng oras. Sumagot si Ming na hindi problema ang oras at malapit na siyang pumunta roon kaya maghanda na muna ito. Matapos makipag-ugnayan kay Gan Jiamei ay inutusan ni Ming ang kanyang mga tagapagbantay na bumalik sa Human Imperial Palace at pagkatapos ay pumunta siya sa harap ng Undying Tree at kumatok sa puno nito. Biglang lumitaw si Xiaoxi sa kanyang harapan at sinabing masama ang kalooban nito. Kinumpirma ni Ming na masama nga ang kalooban niya at sinabing sasama ito sa kanya sa sibilisasyon ng digmaan dahil doon mag-uugat ang Undying Divine Tree. Pumayag si Xiaoxi at nagtanong si Ming kung gaano kalakas ang pinakamataas na antas ng tagapagbantay na kayang gawin ng Undying Divine Tree ngayon. Sumagot si Xiaoxi na kaya na nitong lumikha ng Great Sword Lord at nang tanungin ni Ming kung may limitasyon ba ang bilang ay sinabi nitong may limitasyon at sa kasalukuyan ay hindi hihigit sa 80,000 Great Sword Lord ang kayang gawin at sa susunod na antas ng Sword Lord ay kayang gumawa ng 3 milyon, ngunit ang halaga ng paggawa ng mga ito ay napakataas. Nang tanungin ni Ming kung ano ang halaga at kung pataba pa rin ba ang kailangan ay sumagot si Xiaoxi na hindi pataba kundi Eternal Coins at ang paggawa ng isang Great Sword Lord ay nagkakahalaga ng 20 milyong Eternal Coins at ang paggawa ng isang Sword Lord ay nagkakahalaga ng 120,000 Eternal Coins. Kinakalkula ito ni Ming at sinabing mas mataas ang gastos kaysa sa pagbili ng War Puppet sa ika-8 antas ng Longevity Realm, ngunit hindi ito mahalaga dahil ang mga Great Sword Lord na ito sa kamay ni Xiaoxi ay makapagpapakita ng mas malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Nang tanungin ni Xiaoxi kung ilan ang kailangan ay sinabi ni Ming na gusto niya ang Sukdulan, 80,000 Great Sword Lord at 3 milyong Sword Lord at si Xiaoxi na ang bahala sa uri ng mga ito. Sinabi ni Xiaoxi na aabutin yon ng 5,200 bilyon at nagtanong kung mayroon siyang ganoong karaming pera. Malamig na tumawa si Ming at sinabing ang pera ang pinakahuli niyang problema sa ngayon. Kinuha niya ang 1,000 bilyon mula kay Liu Piao, 3,000 bilyon mula kay Yu Xianxian at 1,000 bilyon na napanalunan mula kay Si Kungzon at pagkatapos ibawas ang 100 bilyon na ibinigay kay Princess Shukun ay mayroon siyang 4,900 bilyon. Ngunit kulang pa ito ng 300 bilyon kaya agad niyang kinontak sina Yu Xianxian at Liu Piao at hiniling na magpadala sila ng 1,000 bilyon at 4,000 bilyon. Mayroon pang mahigit 2,000 bilyon si Liu Piao at mahigit 8,000 bilyon naman si Xianxian at ang natitira ay sapat pa para sa kanilang paggamit. Hindi alam ni Liu Piao at Xianxian kung ano ang nangyayari at labis silang nag-alala at nang malaman nila ang mabangis na plano ni Ming ay pareho silang nagulat. Hindi na nagpaliwanag pa si Ming at pagkatapos kunin ang pera ay pinabalik na niya ang 2 babae sa pamamagitan ng daanan ng Undying Tree. Ngayon ay mayroon siyang 900 bilyong Eternal Coins at pagkatapos ibigay ang 5,200 bilyon kay Xiaoxi ay may natitira pa siyang 4,700 bilyong Eternal Coins. Nang tanungin ni Ming kung gaano katagal bago mapuno ang bilang ay sumagot si Xiaoxi na hanggat may sapat na pera ay 1 buwan ang sapat at ang paggawa ng ganito karaming tagapagbantay ay hindi naman talaga kailangan. Sumagot si Ming na talagang kailangan nito dahil napakalakas ng kanilang mga kalaban at pagkasabi nito ay umalis na sila patungo sa sibilisasyon ng digmaan. Dinala ni Xiaoxi si Ming sa teritoryo ng pamilya Gan at hindi nagtagal ay nakita nila si Gan Jiamei.
Dinala ni Gan GMA si Ming sa isang magandang kabundukan at sinabing ito ay binili ng kanilang pamilya 2 taon na ang nakararaan at orihinal na balak gawing pagawaan ng barko. Ngunit ngayon ay ibinibigay na niya ito kay Ming. Nagtanong si Ming kung pumayag ang pinuno ng pamilya Gan at sumagot si Gan GMA na labis itong sumusuporta at ang 3,000 milyang lawak na ito ay ibinibigay na nila kay Ming. Sinabi ni Ming na maaari nang magsimula si Xiaoxi at isang malakas na dagendong ang umalingaw-ngaw at mula sa kawalan ay bumagsak ang bilyong ugat na bumabaon sa malalaking bundok at ilog at yumanig ang langit at lupa at nagulantang ang 4 na direksyon. Ngunit may nakahanda na ang pamilya Gan at ang mga taong pumunta upang mag-imbestiga ay pinigilan nila sa labas kaya maliban sa pamilya Gan ay walang ibang nakakaalam sa sibilisasyon ng digmaan kung ano ang nangyayari dito at hindi nagtagal ay nakapag-ugat na ang Undying Divine Tree. Masayang sinabi ni Gan GMA na sa ganitong paraan ay mas magiging madali ang kanilang paghahatid ng mga kalakal. Sinabi ni Ming na ang sibilisasyon ng digmaan ay may maraming tao kaya ang negosyo ng medicine pills dito ay ipinagkakatiwala niya sa pamilya Gan at ang kikitain ay hahatiin nila ng pantay. Nagulat si Gan GMA at sinabing hindi na kailangan ng kanyang kuya na gawin yun at maaari namang hindi kumuha ng kita ang pamilya Gan. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing siya ang Heavenly Lord ng pamilya Gan at sila ay magkasama sa hirap at ginhawa at dapat na sabay silang kumita ng pera kaya nakangiting pumayag si Gan GMA. Nang tanungin ni Ming kung magkano ang halaga ng kanyang in-order ay sumagot si Gan GMA na ang lahat ng puppet at kanyan ay may kabuuang halagang mahigit 10,000 bilyong eternal coins at pagkatapos ng diskwento ay nasa 6,260 bilyon. Nag-isip si Ming at sinabing mayroon siyang 4,700 bilyon sa kanyang kamay at magbabayad muna siya ng 3,260 bilyon at ang natitirang 3,000 bilyon ay babayaran pagkatapos matanggap ang mga kalakal. Tumango si Gan GMA at sinabing natural na maaari iyon at upang ganap na may hatid ang ganoong kadaming kalakal ay kailangan nilang makipagtulungan sa 2 iba pang malalaking pamilya at aabutin yun ng hindi bababa sa 5 taon kaya ang 3,000 bilyon ay maaaring bayaran ni Ming pagkatapos ng 5 taon kapag nakuha na niya ang mga kalakal. Pumayag si Ming at sinabing ang bagay tungkol sa pagbebenta ng medicine pills ay siya na ang makikipag-usap sa pamilya Gan at ang pamilya Gan ay may malawak na koneksyon at nakikipagnegosyo sa maraming malalaking mundo at sa ganoong kagandang channel ay tiyak na napakalaki ng kita. Tumango si Gan GMA at sinabing huwag itong mag-alala dahil tiyak niyang gagawin ito ng maayos. Pagkatapos magpaalam kay Gan GMA at pagbalik ni Ming sa Sword Realm ay handa na ang War City. Ang War City ay napakalawak at ang loob nito ay may mga patong-patong na espasyo at pagpasok ni Ming ay napadpad siya sa isang lugar na may huni ng ibon at bango ng bulaklak at sa loob ay maraming mararangyang gusali ang itinayo. Ang diwa ng War City na isang bata ay sabik na tumayo sa harap ni Ming na parang isang maliit na assistant at nagtanong kung pupunta sila sa digmaan. Sumagot si Ming na hindi muna sa ngayon at pagkatapos ay sinabing mahirap tawagin ang War City kaya tatawagin na lamang niya itong Little Zone. Pumayag ang bata at sinabing susundin niya ang lahat ng utos ng kanyang master at mula ngayon ay siya na si Little Zone. Sinabi ni Ming na ang espasyo sa loob ng War City ay napakalaki kaya bumili siya ng karagdagang 77,000 Star Cloud Giant Cannon at 770,000 Star Cloud Cannon at sa ganitong paraan ay makukumpleto nila ang 100,000 Star Cloud Giant Cannon at 1,000,000 Star Cloud Cannon. Halos mahimatay sa tuwa si Little Zone at tahimik na sinabing napakalaki ng gastos. Sumagot si Ming na hindi problema ang pera at bukod pa rito ay umorder siya ng 50,000 war puppet sa ika-9 na antas ng Longevity Realm, 100,000 warship puppet sa ika-8 antas at 20,000 war puppet sa ika-8 antas at ang lahat ng puppet na ito ay ilalagay niya sa loob ng War City at siya ang mag-aayos at mag-uutos sa mga ito. Pagkasabi nito ay ibinigay ni Ming ang 1,240 bilyong eternal coins sa War City at sinabing kapag may labanan ay tiyak na malaki ang konsumo kaya dapat itong itago ng mabuti. Tuwang-tuwang sumagot si Little Zone na huwag mag-alala si Ming at anumang uri ng kalaban ay tiyak nilang mapupuksa. Sinabi ni Ming na hindi pa ito ganap na naayos at pagkalipas ng ilang taon kapag tuluyan na itong naayos ay tutulungan niya itong lalong tumaas. Nagulat si Little Zone at sinabing ang kanyang kakayahan pagkatapos ng ganap na pagkumpuni ay talagang malakas. Ngunit hindi pa rin ito kayang labanan ng isang tunay na Eternal Main God at hindi na siya maaaring tumaas pa dahil upang tumaas pa ay kailangan niyang maabot ang antas ng Creation Artifact at yun ay imposible.
Malamig na tumawa si Ming at nagtanong kung sino ang nagsabing imposible at kung maibibigay niya ang World Creation Lightning at Creation Divine Thunder ay kaya ba nitong tumaas. Muntik nang mapatalon si Little Zon at nagtanong kung mayroon si Ming nito. Sinabi ni Ming na sapat nang malaman nito yun at maglingkod lamang ito sa kanya ng tapat at hindi niya ito pagkakaita ng pakinabang. Lumuhad si Little Zon at nagpakita ng lubos na katapatan. Ang sibilisasyon ng martial arts ang pinakamalaking nakinabang sa huling malaking pangyayari at 5 sibilisasyon at 27 malalaking mundo ang napasa kamay nito. Ang mga malalaking mundong ito ay ubod ng kasaganaan kaya ang 4 Divine Lands at 5 Elements Emperor ay direktang iniwan ng Tianyuan Continent. Siyempre pa ay kumpara sa kanila ay ang Martial God Hall ang pinakamalakas at ito ay binubuo ng isang grupo ng mga pangunahing tao mula sa dating Martial God Valley kabilang si Di Xiong at ang iba pa. Ang 4 Divine Lands ay sumaklaw ng 2 malalaking mundo, ang 5 Elements Emperor ay sumaklaw ng 3 at ang Haotian Sect ay sumaklaw ng 1 at ang natitirang 15 malalaking mundo ay kontrolado lahat ng Martial God Hall at ang 4 Divine Lands at 5 Elements Divine Dynasty ay hindi pinapayagang pumasok sa 15 malalaking mundong ito upang paunlarin ang kanilang puwersa at sa halip ay ang Martial God Hall ang maaaring magtayo ng mga sangay sa kanilang mga malalaking mundo. Bagaman medyo hindi pantay ay labis na natuwa ang 4 Divine Lands at ang iba pa dahil si Di Xiong ay may suporta ni Han Jiuyin at siya ang pinakamalakas kaya walang sino man ang maglalakas loob na tumutol sa kanila at ang pakikipagtulungan sa kanya ay may malaking pakinabang at ngayon ay bawat isa sa kanila ay sumasaklaw ng isang kumpletong malaking mundo na mas mayaman kaysa sa Tianyuan Continent. Sa 15 malalaking mundo na kontrolado ng Martial God Hall ay may isang pinakamaunlad at pinakamalawak na tinatawag na 5 Elements Great World at sa ibabaw nito ay dating umiiral ang sibilisasyon ng Sword Arts at pinamunuan ni Di Xiong ang Martial God Hall upang sakupin ito at ang sibilisasyon ng Sword Arts ay isinailalim sa kanilang pamamahala at naging bahagi ng sibilisasyon ng Martial Arts. Ang pinakamaunlad na lungsod ng 5 Elements Continent ay ang 5 Spirit City at ang sukat nito ay hindi kasinlaki ng Taiching City ng Immortal Continent ngunit hindi rin ito mas maliit kaysa sa imperial na lungsod ng 3 Emperors World. Sa labas ng 5 Spirit City ay may isang malawak na kabundukan na tinatawag na 5 Elements Mountain at sa kabundukang ito ay maraming likas na 5 Elements Spirit Gold at mayaman sa mineral. Ngunit mula nang kontrolin ng Martial God Hall ang 5 Spirit City ay matagal nang walang pumupunta sa bundok upang magmina dahil nag-utos ang Martial God Hall na walang sinumang puwersa ang maaaring magmina ng mineral at kung hindi ay papatayin sila at dahil dito ay walang katao-tao sa 5 Elements Mountain at napakatahimik nito. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kawalan at isang napakalaking lumulutang na lungsod ang lumitaw at ito ay lumaki ng lumaki mula sa ilang daang milyang lawak patungo sa mahigit 10,000 milyang lawak at ang lungsod na ito ay dahan-daang lumutang sa ibabaw ng 5 Elements Mountain at ang kanyang dakilang anyo ay nalampasan pa ang 5 Spirit City sa kabilang panig. Nagtaka ang lahat sa 5 Spirit City kung ano ang nangyayari at hindi mabilang na malalakas na tao ang tumingin sa direksyong iyon at ang Martial God Hall na nasa loob ng 5 Spirit City ay nagulantang din. Mahinahong nagtanong si Di Xiong mula sa kanyang trono sa harap ng 12 malalakas na tao sa ikalawang antas ng martial arts kung ano ang nangyayari. Iniulat ng isang mandirigma na may isang lumulutang na lungsod na lumitaw sa 5 Elements Mountain na may napakalakas na puwersa. Malamig na suminghal si Di Xiong at sinabing napakatapang nilang hamunin ang Martial God Hall at inutusan niya sina Zhu Wang at Sun Yi na alamin kung sino ang mga ito. Tumayo ang dalawa at sila ay mga orihinal na miyembro ng Martial God Hall na kasama ni Di Xiong at Han Jiuyin sa huling malaking pangyayari na nagpabagsak sa Star Cloud Sect at pumalit dito at silang dalawa ay nasa ikalawang antas ng martial arts na katumbas ng Longevity Realm na mandirigma at ang kanilang kakayahan ay hindi mas mababa kaysa kay Di Xiong. Dalawang liwanag ang bumaba mula sa langit at lumitaw sa harap ng War City at sila ay sina Zhu Wang at Sun Yi na mga pambihirang master na kayang madaling pumatay ng mga Dharma King sa ikasyam na antas ng Longevity Realm. Malakas na sumigaw si Zhu Wang at nagtanong kung sino sila at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw at narinig ng mga tao sa 5 Spirit City. Si Ming na nasa loob ng War City at umiinom ng tsaa at kumakain ng prutas ay narinig ito at sinabi kay Xiao sina mag-ugat na ito. Isang malakas na dagandong ang umalingaw-ngaw at bilyong ugat ang lumabas mula sa kawalan at malalim na bumabaon sa 5 Elements Mountain at ang bundok na ito ang Dragon Vein ng 5 Elements Great World na isang magandang lugar na naglalaman ng maraming kayamanan at pag-ugat pa lamang ng Undying Divine Tree ay marami na itong malalaking natuklasan.
Nakangiting sinabi ni Xiao sinasulit ang kanilang pagpunta at hindi nagtagal ay isang napakalaking puno ang lumitaw na sumasaklaw ng 3,000 milya at ito mismo ang Undying Divine Tree at ang War City ay lumutang sa ibabaw ng korona ng puno at dahan-daang lumiit sa lawak na 100 milya. Sina Zhu Wang at Sun Yi ay nagulat at agad na nakilala kung sino sila at sinabi nilang ang Undying Divine Tree ay narito at ang mga tao ng Heavenly Dao Sect ay dumating. Sinabi ni Ming na oras na para magpakita si Xiaoxi at mula sa sanga ng Undying Divine Tree ay lumakad ang isang dalaga ang bagong anyo ni Xiaoxi at ang kanyang paglakad ay tila hinigup ang lahat ng liwanag ng langit at lupa at siya ay naging sentro ng mundo at tuluyang natakpan ng puwersa ni Zhu Wang at Sun Yi. Malamig na sinabi ni Xiaoxi na ang Heavenly Dao Sect ay magtatayo ng isang lugar ng pagsasanay dito at ang mga hindi kailangan ay hindi dapat lumapit at ang dalawang master sa ikalawang antas ng martial arts ay itinuring niyang parang mga ordinaryong tao. Galit na sinabi ni Zhu Wang na ito ay Five Elements Continent at hindi Tianyuan Continent at umalis sila agad kung hindi ay pagdurusahan nila ang kahihinatnan. Malamig na nagtanong si Xiaoxi kung ano ang kahihinatnan at hindi nakasagot sina Zhu Wang at Sun Yi dahil alam nila ang kayabangan at kalupitan ng Heavenly Dao Sect na direktang pumunta sa harap ng pintuan ng Five Elements Emperor at pinilit itong umatras at noong panahong yun sa Tianyuan Continent ay masyadong mababa ang profile ng Martial God Valley at ang Heavenly Dao Sect ang halos naging pinakamalaking puwersa. Muling nagtanong si Xiaoxi kung aalis ba sila o hindi at kasabay nito ay 1,000 Star Cloud Cannon sa War City ang sabay-sabay na nakatutok kina Zhu Wang at Sun Yi at silang dalawa ay mga master na may sensitibong puso ng martial arts at may kakayahang maramdaman ang panganib at sa isang iglap ay isang malamig na pakiramdam ang tumagos sa kanilang mga buto at nanlamig silang dalawa. Sa sandaling pagtutok sa kanila ay agad silang lumipat sa Five Spirit City at takot na tumingin sa lungsod at galit na sumigaw si Zhu Wang at inutusan ang mga kanya ng lungsod na mag-target. Bilang isang malaking lungsod ay ang Five Spirit City ay napakaunlad kaya hindi lamang ito may defensive formation kundi mayroon ding maraming annihilation cannon at sa timog na bahagi pa lamang ng lungsod ay mayroon ng 15,000 annihilation cannon at 1,000 Star Cloud Cannon na may napakalaking kapangyarihan at sa isang iglap ay ang lahat ng kanyan ay nakatutok sa War City at Undying Divine Tree. Bumalik si Xiaoxi sa War City at si Little Zon na nakitang sila ay nakatutok ng mahigit 10,000 kanyan ay ngumisi at sinabing ang mga ito ay naglakas loob na takutin ang War City at talagang hindi nila alam kung paano isulat ang salitang kamatayan. Nagtanong si Ming kay Xiaoxi kung kailangan nilang magpakita ng lakas at sumagot si Xiaoxi na ang defensive formation ng Five Spirit City ay hindi mahina kaya kailangang wasakin ito. Ang War City ay hindi lamang may malakas na kakayahan sa pag-atake kundi kaya rin itong madaling tansyahin ang limitasyon ng depensa ng kabilang panig at nakangiting sinabi ni Little Zon na sapat na ang 15,000 Star Cloud Cannon at inutusan ang mga ito na pumutok. Ang 15,000 War Puppet ay pinakilos ni Little Zon upang kontrolin ang 15,000 Star Cloud Cannon at pinaandar ang mga ito sa isang mahiwagang pagkakasunod-sunod. Isang malakas na putok ang umalingaw at sa paningin ng tao ay 15,000 nakatatakot na liwanag ng pagpatay na mas maliwanag pa sa araw ang tumama sa iba't ibang bahagi ng Five Spirit City. Isang malakas na dagandong ang umalingaw at isang makapal na dilaw na kurtina ng liwanag ang tumaas mula sa labas ng Five Spirit City at hamarang sa harap ng liwanag ng kanyan at isang malakas na tunog ang umalingaw at ang kurtina ng liwanag ay direktang nawasak at ang liwanag ng pagpatay mula sa War City ay naglaho rin at hindi nasaktan ang mga inosenteng tao sa lungsod. Labis na nagulat si Di Xiong at lumipad paitaas at isang napakalakas na puwersa ang bumalat sa buong lungsod at nakatutok sa War City. Nagulat si Little Zon at sinabing ang taong ito ay talagang napakalakas at tila nakadama na ng bahagyang lasa ng Eternal Realm, ngunit walang saysay ito dahil sa harap ng ganap na lakas ng putok ay ang lahat ng nasa ilalim ng Main God ay walang halaga. 3,000 Star Cloud Giant Cannon ang agad na nakatutok kay Di Xiong at ang kanyang buto sa likuran ay nanlamig na parang binuhusan ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa sa pinakamalamig na araw ng taglamig. Si Di Xiong na may pambihirang kakayahan ay agad na nalaman na ang kabilang panig ay may ganap na kakayahang saktan siya at bagaman napakahirap patayin ng isang master sa ikalawang antas ng Martial God ay ang malubhang pagkakasugat ay hindi maiiwasan. Agad niyang pinigilan ang kanyang lakas ng pagpatay at mariing nagtanong kung bakit inaatake ng mga kaibigan ng Heavenly Dao Sect ang Five Spirit City. Isang anyong tao ang lumabas mula sa War City at ito mismo si Ming at nakita ni Ming si Di Xiong at nakita ni Di Xiong si Ming at ang una ay ngumiti at ang huli ay labis na nagulat.
Nagkunot ang noo ni Dishong at naalala niyang noong una ay pumasok si Ming sa Martial God Valley at sumali sa 7 Kills Hall na kanyang pinamamahalaan at kalaunan ay ipinadala ito sa Star Cloud Sect upang lapitan si Weiwei na panganay na anak ng Star Cloud Sect at talagang nagtagumpay ito at ang pinakamahalaga ay si Ming ang unang bayani ng sangkatauhan na naglabas ng Creation Artifact mula sa Creation Grounds at masasabing kung hindi dahil sa hindi sapat na mataas na antas ni Ming ay ang kanyang katayuan ay hindi mas mababa kaysa kay Han Jiuyin. Binati ni Ming ang dating pinuno ng 7 Kills Hall at natahimik si Dishong at sinabing siya ay hindi na pinuno ng 7 Kills Hall kundi pinuno ng Martial God Hall. Mahinahong sinabi ni Ming na 3 taon na ang nakararaan ay may ilang tao mula sa Martial God Hall ang pumunta sa Heavenly Dao Sect upang manggulo at pumatay ng maraming alagad nito at nang bumalik siya noong araw na yun ay pinatay niya ang ilan sa kanila. Ngunit naisip niyang kailangan pa rin niyang linawin ang bagay na ito kaya hiniling niya sa mataas na pamunuan ng kanyang sekta na ilipat ang Heavenly Dao Sect sa 5 Elements Continent. Si Dishong ay nagsisisi na ngayon dahil noong una ay nalaman niya ang mga ginagawa ng Heavenly Dao Sect sa Tianyuan Continent at naramdaman niyang makakaapekto ito sa katayuan ng Martial God Hall sa hinaharap kaya nagpadala siya ng ilang alagad upang sadyang manggulo at takutin ang Heavenly Dao Sect. Ngunit hindi niya inaasahang ang reaksyon ng Heavenly Dao Sect ay magiging ganito katindi at direktang maglalakas loob na pumunta sa kanilang pintuan. Sinabi ni Dishong na yun ay malamang na isang hindi pagkakaunawaan at ang ilang alagad sa kanilang sekta ay narinig na ang martial arts ng Heavenly Dao Sect ay talagang pambihira kaya nais nilang makipagpalitan ng karanasan at tungkol sa pagkamatay at pagkakasugat ay sa palagay niya ay likas na ito sa anumang pakikipagpalitan ng karanasan. Sumagot si Ming na ganoon din ang kanyang iniisip at ang sistemang martial arts na nilikha ni Han Jiuyin ay tiyak na napakahusay kaya kakatawanin niya ang Heavenly Dao Sect upang hamunin ang mga henyo ng Martial God Hall at nagtanong kung papayag si Dishong. Pinaningkitan ni Dishong ang kanyang mga mata at nagtanong kung hahamunin ni Ming ang mga alagad ng Martial God Hall at alam niyang magsisimula na ang paghihiganti ng Heavenly Dao Sect at si Ming ay isang pambihirang malakas na tao na nakabalik ng buhay mula sa Creation Grounds at dating nasa Martial Saint List at ang gayong Master ay tiyak na mahirap harapin. Kinumpirma ni Ming na ganoon nga at dahil ang Heavenly Dao Sect ay magtatayo ng paaralan sa 5 Elements Continent upang tumanggap ng mga alagad ay kailangan niyang ipakita ang lakas ng martial arts ng Heavenly Dao Sect at kung hindi ay walang sasali sa kanila at nagtanong kung tututol ba si Dishong. Ano ang masasabi ni Dishong dahil siya mismo ay nagpadala ng tao upang manggulo at pumatay ng ilang dosenang tao at ngayon na ang kabilang panig ay pumunta sa kanilang pintuan upang manggulo ay hindi siya maaaring tumanggi at higit pa rito ay ang War City ay lubhang nakatatakot at kung magkakagulo ay baka hindi na nila maprotektahan ang 5 Elements Continent. Mabilis na nag-isip si Dishong at nakangiting sinabing syempre hindi siya tututol at ang martial arts ay mapapabuti lamang sa pamamagitan ng pagsubok at pagbabanggaan. Ngunit libo-libo ang kanilang mga alagad sa Martial God Hall kaya nagtanong kung sino ang nais niyang hamunin. Nakangiting nagtanong si Ming kung umiiral pa ba ang dating Martial God List. Nabigla si Dishong at sinabing syempre umiiral pa ito ngunit may kaunting pagbabago at ang 100 pinakamalakas na Martial God ay maaaring mapasama sa listahan. Nakangiting sinabi ni Ming na mabuti yun at magsisimula siya sa ika-100 pwesto pataas hanggang sa hindi na niya kayanin. Kumurap ang talukap ni Dishong at sinabing sa kanyang paningin ay ang kakayahan ni Ming ay nasa gitnang bahagi ng unang antas ng Martial God at ang gayong kakayahan ay magiging mahirap at mapanganib pa nga. Sumagot si Ming na hindi ito mahalaga at malakas na nagsalita upang marinig ng bawat tao sa 5 Spirit City at sinabing ang labang ito ay kumakatawan sa Heavenly Dao Sect at sa martial arts ng Heavenly Dao Sect at kung manalo siya sa isang laban ay umaasa siyang makakakuha siya ng kaunting gantimpala mula kay Dishong. Nagtanong si Dishong kung nais niyang makipagpustahan at kinumpirma ito ni Ming at sinabing kung matalo niya ang ika-100 pwesto ng Martial God List ay kailangang magbigay sa kanya ang Martial God Hall ng isang Dharma Heaven Coin. Tumawa ng malakas si Dishong at sinabing isang Dharma Heaven Coin lamang at maaari niya itong bigyan ng 1 bilyon. Sumagot si Ming na hindi pa siya tapos magsalita at kung matalo niya ang ika-99 na pwesto ng Martial God List ay kailangang magbigay sa kanya ang Martial God Hall ng 2 Dharma Heaven Coin at sa gayong paraan ay kung matalo niya ang ika-98 pwesto ay makakakuha siya ng 4 na Dharma Heaven Coin at sa ika-97 pwesto ay makakakuha siya ng 8. Doon lamang nabigla si Dishong dahil kung makakapasok si Ming sa unang 20 pwesto ay matatalo siya ng napakalaking bilang ng Dharma Heaven Coin na aabot sa ilang 10,000 bilyong Eternal Coins.
Nang makitang matagal na hindi sumasagot si Dishong ay tumawa ng malakas si Ming at nagtanong kung natatakot ba ang Martial God Hall at kung ganoon ay hindi na mahalaga. Malakas na nagtanong si Dishong kung sino ang nagsabing natatakot ang Martial God Hall at sa sandaling yun ay ang mga tao ng Five Spirit City ay nakikinig sa kanilang pag-uusap at ang Martial God Hall ay hindi maaaring umatras dahil kung hindi ay babagsak ang kanilang reputasyon at sino pang henyo ang magnanais na sumali sa kanila. Sinabi ni Ming na kung gayon ay napagkasundoan na ito at mula bukas ay sunod-sunod niyang hahamunin ang mga master sa Martial God List at ang bilang ng hamon bawat araw ay walang limitasyon at humiling siyang maghanda ang Martial God Hall. Pagkasabi nito ay bumalik si Ming sa War City at si Dishong ay bumalik sa Martial God Hall. Sa loob ng Martial God Hall ay nagtipon ang mga pangunahing miyembro at may malamig na tumawa at sinabing isang walang kamatayang tao ang naglakas loob na hamunin ang kanilang Martial God List. May nagsabi na ang taong ito ay may malaking pinagmulan at pumasok pa sa creation grounds kaya hindi ito dapat maliitin at sa oras na yun ay kung hindi nila kayang ipagtanggol ay maaari nilang hilinging unahin nitong ilabas ang kanyang pusta. Isang matandang miyembro ang galit na nagsabi na sila ay nag-aaral ng martial arts sa loob ng 1,000 hanggang 10,000 taon at bakit sila matatakot dito at maaari nilang ilagay ang pinakamalakas na tao sa unahan upang hindi ito makalampas sa unang hadlang. Tumango si Dishong at sinabing ang paraang ito ay maaaring gumana at ang kanilang Martial God Hall ay naglabas ng maraming pambihirang henyo kamakailan na hindi pa pumapasok sa Martial God List at kapag pumasok na sila sa listahan ay maaari na nilang pigilan si Ming sa kanyang pag-akyat. Nagtanong si Zhu Wang kung kaya ba ng mga taong yon at ngumiti si Dishong at sinabing kung ang kanilang ninuno ay handang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng paglikha upang gabayan ang mga kabataang ito ay mag-iiba ang sitwasyon. Nagulat ang lahat dahil ang tinutukoy ni Dishong na ninuno ay si Han Jiuyin at nagtanong si Zhu Wang kung kikilos ba ang kanilang ninuno. Sinabi ni Dishong na si Ming ay hindi simple at noong una ay pinili nila ito bilang isang piraso ng laro, ngunit hindi nila inaasahang makakawala ito at sa panahong ito ay nangalap ng impormasyon ang Martial God Hall at nalaman nilang si Ming ay kumita ng napakalaking kayamanan sa pamamagitan ng pagkontrol sa medicine civilization at kung hindi ay hindi siya maglalakas loob na makipagpustahan sa Martial God Hall. Idinagdag ni Sun Yi na siya rin ang Crown Prince ng Human Emperor at miyembro ng Undying Academy ng Legendary Academy. Malamig na tumawa si Dishong at sinabing gaano man siya kalakas ay maihahambing ba siya sa mga henyong nilikha ng kanilang ninuno. Nag-isip si Sun Yi at sinabing dahil may maraming pera si Ming ay bakit hindi nila ito samantalahin upang kumita at noong una ay sinalakay nila ang Star Cloud Sect ngunit ang pinuno nito ay tumakas patungo sa Divine Race kasama ang mga pangunahing miyembro at malaking kayamanan kaya hindi sila gaanong nakinabang at kung makakakuha sila ng pera kay Ming ay isa rin itong kita. Malamig na tumawa si Dishong at sinabing kumita ng pera mula sa kanya at ang taong ito ay ubod ng talino at sa alinmang antas siya manalo ay isang Dharma Heaven coin lamang ang kanyang matatalo. Nagulat si Sun Yi at agad na naunawaan na sa alinmang laro matalo si Ming ay ang kanyang napanalunan sa mga naunang laro ay halos katumbas ng kanyang matatalo sa larong ito at halimbawa kung si Ming ay nanalo ng 9 na sunod-sunod na laro ay ang kanyang mapapanalunan ay 511 Dharma Heaven coin at kung matalo siya sa ika-10 laro ay kailangan niyang magbayad ng 512 Dharma Heaven coin at ang kanyang matatalo ay isang Dharma Heaven coin lamang. Nang maunawaan ito ni Sun Yi ay minura niya si Ming at sinabing ito ay isang tusong hayop. Sinabi ni Zhu Wang na may paraan upang talunin ito at kung babaguhin nila ang kanyang multiplier mula 2 patungong 3 ay kapag natalo ito ng isang beses ay kailangan itong ibalik ng doble ang lahat ng kanyang napanalunan. Sinabi ni Dishong na ito ay isang paraan ngunit hindi niya alam kung papayag ito. Sumagot si Sun Yi na ang taong yun ay mayabang at tiyak na papayag at sa ganitong paraan ay ilalagay nila si Bai Zon sa ika-50 pwesto ng Martial God List. Si Chen Xia sa ika-49 na pwesto at si Ouyang Huang sa ika-48 pwesto. Sinabi ni Zhu Wang na kung manalo si Bai Zon ay kikita sila ng 4,100 bilyon mula kay Ming at kung manalo si Chen Xia ay kikita sila ng 12,300 bilyon at kung manalo si Ouyang Huang ay 36,900 bilyong Eternal Coins. May tumutol at nagsabing kung ganoon ay kailangan nilang tiyakin na si Ouyang Huang ay mananalo at kasabay nito ay kailangan nilang tiyaking makakapaglabas sila ng 55,000 bilyong Eternal Coins. Ngunit sa pagkakaalam niya ay ang Martial God Hall ay hindi makakapaglabas ng higit sa 1,300 bilyong Eternal Coins.
Sumagot si Dishong na ang 55,000 bilyong Eternal Coins ay hindi problema at maaari itong hiramin mula sa kanilang ninuno at tungkol kay Uyang Huang ay tiyak na mananalo ito. Nang marinig ito ng lahat ay nanginig sila at sabay-sabay na sinabi ang mga salitang isang salita ay nagiging totoo. Ngumiti si Dishong at sinabing ganoon nga at hanggat sabihin ng kanilang ninuno na si Uyang Huang ang mananalo kay Ming ay tiyak na matatalo si Ming at ang isang malakas na nilalang sa antas ng main god ay may kakayahang gawing totoo ang kanyang mga salita at isang maliit na tao tulad ni Ming ay talagang walang kakayahang labanan ito. Nakahinga ng maluwag ang lahat at biglang gumaan ang kanilang kalooban at masayang sinabi ni Zhu Wang na maliban na lamang kung si Ming ay isang main god o likas na hindi naaapektuhan ng mga batas ng langit, ngunit ito ay imposible kaya tiyak na matatalo ito. Sinabi ni Sun Yi na kung gayon ay sapat na si Uyang Huang at hindi na kailangan sina Bai Zhan at ang iba pa. Sumagot si Dishong na kailangan pa rin sila at ang mga hindi pa nakakarating sa antas na ito ay hindi makauunawa ng hiwaga nito at sa pamamagitan ng pagsubok ni Bai Zhan sa kakayahan ni Ming ay magiging mas maayos ang pagsasakatuparan ng mga salitang nagiging totoo. Ang totoo ay si Dishong ay nakagawa na ng isang maliit na hakbang patungo sa ikatlong antas ng martial arts at ang maliit na hakbang na ito ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang hindi nakikita ng iba at gumawa ng mas tumpak na pagpapasya at natural na hindi nagduda ang iba at sunod-sunod na tumango bilang pagsang-ayon. Sa loob ng War City ay naghahanda si Ming para sa laban bukas at dumating din sina Zhang Heng at Ma Xianchao upang tulungan si Ming sa kanyang plano. Ang kasalukuyang Ma Xianchao ay hindi na ahente ni Ming at pagkatapos ipahayag ni Gan Jiamei na si Ming ay ang Heavenly Lord ng pamilya Gan ay binitawan na ng puwersang nasa likod ni Ma Xianchao si Ming at sa ibang salita ay si Ma Xianchao ay hindi na naglilingkod sa puwersang nasa kanyang likuran kundi nagtatrabaho para kay Ming. Si Ma Xianchao na maaasahan sa paggawa ng mga bagay ay nagsabi na ang Martial God Hall ay tiyak na gagawa ng paraan upang harapin ito at una ay gagawin nila ang lahat upang mahanap ang pinakamalakas na tao upang pumasok sa Martial God List at pigilan si Ming sa kanyang pag-akyat at maaari pa nilang samantalahin ang pagkakataon upang kumita ng malaking pera mula kay Ming. Sumang-ayon si Zhang Heng at sinabing ang Martial God Hall ay may napakalaking puwersa kaya tiyak na makakahanap sila ng malalakas na henyo at kung nais nilang kumita ng pera ay tiyak na babaguhin nila ang kasunduang iminungkahi ni Ming. Nakangiting sinabi ni Ming na noong iminungkahi niya na sa bawat pag-akyat ng isang pwesto ay double ang pusta ay upang malaman ang balak ng Martial God Hall at kung may kumpiyansa ang Martial God Hall na matalo siya ay tiyak na hihilingin nilang baguhin ang patakaran at kung hindi ay hindi sila makakakuha ng pera mula sa kanya. Gaya ng sinabi ni Dishong ay sa ilalim ng patakaran ng pagdodoble ni Ming ay hindi siya malulugi at kahit na sa aling laro siya matalo ay isang Dharma Heaven coin lamang ang kanyang mawawala at kung titigil siya sa paghamon pagkatapos ng isang yugto ay kikita pa siya ng malaking pera at sa madaling salita ay sigurado siyang hindi matatalo. Sinabi ni Ma Xianchao na kung babaguhin ng kabilang panig ang patakaran ay kailangan niyang maging maingat at ang Martial God Hall ay nakapaglabas ng isang Hanjiuin na nagpapahiwatig na sila ay talagang napakalakas at hindi dapat maliitin. Sumagot si Ming na natural na ganoon at ang kanyang paghamon sa Martial God List ay una upang patunayan sa mundo na ang kanyang martial arts ay hindi mas mababa kaysa kay Hanjiuin at marahil ay mas mataas pa at ikalawa ay upang pagbayarin ang Martial God Hall. Nagtanong si Zhang Heng kung hanggang saang pwesto niya balak hamunin at sumagot si Ming na ito ay depende sa sitwasyon at ang Martial God Hall ay tiyak na maglalagay ng malalakas na tao upang pigilan siya at kung hanggang saang pwesto siya aabot ay depende sa kung ilan ang kanilang inilagay at kung gaano kalakas ang mga ito at kung ang kabilang panig ay talagang napakalakas ay titigil siya sa tamang oras at kukuha ng kanyang kita at aalis. Sa sandaling yun ay pumasok si Xiao Xi na may dalang sulat mula sa Martial God Hall. Binuksan ito ni Ming at mabilis na binasa at pagkatapos ay malamig na tumawa at sinabing si Dishong ay humihiling ng baguhin nila ang patakaran at gawing 3 ulit ang pagdodoble at sa ganitong paraan ay kung sa aling laro siya matalo ay ang kanyang matatalo ay doble ng lahat ng kanyang dating kita at hindi lamang niya kailangang ibalik ang kanyang dating napanalunan kundi doble pa nito. Nagulat si Ma Xianchao at sinabing sa ganitong paraan ay ang pusta sa ika-49 na pwesto ay lalampas sa 1,000 bilyong Eternal Coins at sinabi ni Ming na tila kailangan niyang maghanda ng malaking halaga ng pera. Nagtanong si Zhang Heng kung magkano ang pera ni Ming ngayon at sumagot si Ming na orihinal ay mayroon siyang mahigit 9,000 bilyon ngunit halos naubos na ito at sa kasalukuyan ay mayroon lamang siyang 1,440 bilyon sa kanyang kamay at may utang pa sa pamilya Gan na 3,000 bilyon.
Nagkatinginan sina Ma Xianchao at Zhang Heng at naisip na ang mahigit 1,000 bilyon ay malaki ngunit kung gagamitin ito upang labanan ang Martial God Hall ay maaaring may kahirapan. Sinabi ni Ming na ang usapin ng pera ay kanyang pinag-isipan at maaari siyang umutang. Nagulat si Zhang Heng at nagtanong kung saan siya uutang at kung magkano at sumagot si Ming na hindi pa niya alam at pupunta muna siya sa Legendary Academy. Agad siyang umalis at sa tulong ng pambihirang kakayahan ng space-shattering sword sa espasyo ay agad siyang nakarating sa Legendary Academy at pagdating doon ay hindi niya hinanap si Yunfeng o si Tang Yuexian kundi direktang pumunta sa Drunken Immortal Pavilion. Ang Drunken Immortal Pavilion ay isang kakaibang lugar na may ubod ng mahal na pagkain at noong una ay kumain sila ni Yunfeng, Gulaw at Ning Yuan ng ilang putahe at siningil sila ng 1,000 bilyong longevity coins. Maliwanag na matagal nang walang customer ang Drunken Immortal Pavilion at ang mga hagdan nito ay natatakpan ng lumot at natural lamang yun dahil hindi lahat ay kayang bumili ng ganoong kamahal na pagkain at kahit na kaya nila ay maaaring hindi ito gawin ni Old Huang dahil siya ay may kakaibang ugali. Sa harap ng pinto ay may dalawang malalaking puno ng akasya at sa pagitan ng dalawang puno ay may nakataling duyan at si Old Huang ay nakahiga sa duyan at umuuga-uga habang may kagat na palito at bago pa man makalapit si Ming ay sinabi na nitong umalis ito dahil hindi siya maglilingkod ngayon. Nakangiting nagtanong si Ming kung natatandaan pa siya nito at suminghal si Old Huang at sinabing ang batang ito ay may kaunting kakayahan upang makalabas ng buhay mula sa Creation Grounds at bagaman hindi lumalabas si Old Huang ay napakalawak ng kanyang kaalaman. Sinabi ni Ming na mabuti kung natatandaan pa siya nito at ang kanyang pagpunta ay upang umutang ng pera. Sa wakas ay lumingon si Old Huang at tiningnan si Ming ng kakaiba, na parang isang kuripot na matandang may-ari ng pera na nakatagpo ng isang pulubing humihingi ng pera at muli siyang sumigaw na umalis ito at bumalik sa kanyang pagkakahiga at pag-uga. Hindi nagalit si Ming at nanatiling nakatayo sa hindi kalayuan na nakangiti pa rin at nagtanong kung narinig na ba ni Old Huang ang tungkol sa bangko. Suminghal si Old Huang at sinabing natural na alam niya yun at ang bangko ay nagpapautang at nag-iingat ng pera ng iba. Sinabi ni Ming na siya ay nagtayo ng isang uri ng bangko na hindi lamang nagpapautang kundi tumatanggap din ng pera at ang pera ng iba na inilalagay sa kanya ay hindi lamang niya iniingatan ng walang bayad kundi binibigyan pa niya ito ng buwanang interes at ang pinakamahalaga ay ang interes ng kanyang bangko sa pagpapautang ay hindi mataas at karamihan ay kayang bayaran nito. Tamad na sinabi ni Old Huang na wala siyang interes na makinig sa kanyang kwento at kung may sasabihin siya ay sabihin na niya at kung wala ay umalis na siya. Umubo si Ming at sinabing ang nais niya ay ang ilagay ni Old Huang ang kanyang pera sa kanyang bangko. Suminghal si Old Huang at nagtanong kung bakit siya maniniwala rito. Mahinahong sinabi ni Ming na dahil dito at inilabas niya ang gintong monumento na nakuha niya mula sa lugar ng pagsubok at ang monumento ay napakalaki at naglabas ng walang hanggang liwanag. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Old Huang at sinabing ito ay Civilization Steel. Naisip ni Ming na yun pala ang tawag dito at nagtaka kung ano ang gamit nito. Ngunit sa kanyang bibig ay sinabi niyang si Old Huang ay talagang may paningin at ang gamit ng Civilization Steel ay tiyak na alam nito at mas nauunawaan pa ang halaga nito. Sinabi ni Old Huang na ang Civilization Steel ay isang simbolo ng pagkabuo ng isang super civilization at sa loob nito ay nakaukit ang framework ng sibilisasyon at nagtanong kung bakit niya ito inilalabas. Nakangiting sinabi ni Ming na sa kanyang kasalukuyang kakayahan ay malamang na hindi niya kayang pag-aralan ang framework ng sibilisasyon sa loob nito at ito ay nakatambak lamang kaya nais niya itong gamitin bilang garantiya. Pinaningkitan ni Old Huang ang kanyang mga mata at nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ay gamitin ito bilang garantiya upang ilagay nito ang kanyang pera sa kanyang bangko.